So, ano mensahe natin sa publiko, sir? State your name, then sagot. I am former si Cristani Eldado, Philippine Navy Marines. Ang masasabi ko lang sa gobyerno na sana matulukan na itong korupsyon at sana isipin natin yung kinabukasan na ating mga anak, mga apo na kabata-bata pa. Yung pondo na para sa taong bayan ibigay na maayos, lalo na sa mga Department of Health, Department of Agriculture para sa programa. Sana yung mga pera na binubulsa nila, sana maging maging maramdaman din nila yung nararamdaman ng mga taong naghihirap. Kaya gusto namin matuldukan na sana itong issue na ito. Maraming salamat po. Sir, state your name. I'm Rene Boy Julian, Army Reserve. Ang masasabi ko lang ay yung totoo lang at sana matigil na itong korupsyon na ito at matuldukan na, at sana naman yung mga taong bayan ay sumuporta sa amin at sa ating lahat. Yun lang po. Sir. I'm former Sergeant Rodante Orbilio from Philippine Navy Marines. Ang masasabi ko lang sa taong bayan, tulungan naman ninyo kami na matuldukan yung katotohanan tungkol dito sa mga korupsyon na nangyari sa ating gobyerno, dahil tayo naman sa ating pamilya naman, sa mga kababayan natin ang naghihirap dito. Tatanggapin natin sa sarili natin na yung mga pirang nagamit sa flood control talagang galing sa masama at ginamit nila sa personal nilang interes. So sana magkaisa tayo na paano natin ito, tuldukan na natin. At sa mga gumawa naman ng panito, sana wag naman nila kaming gipitin o bigyan ng treat sa aming buhay, dahil ordinaryo lang din naman kaming mamamayan Sinabi lang din namin kung ano yung totoo dito at pawang katotohanan lamang ang sinasabi namin dito. Yun lang po. Sir. I'm Binis Voluntate. I'm Technical Sergeant Binis Voluntate, Philippine Navy Marines, retired. Ang masasabi ko lang sa sambayan ng Pilipino, bilang isang Pilipino, sana huwag nila kaming husgahan. So, iimbestigahan natin kung anong tama, kung ano ang lalabas na katotohanan. Yun lang po, sir. Sir. Ako po pala si Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines, retired. Para sa akin po, sana po matapos nitong kaguluhan nito sa pamamagitan namin at matuldukan na yung korupsyon. Salamat po. Kapatid, may isang tanong lang ako. Okay. Ngayon naki-question yung inyong kredibilidad. Naniniwala ba kayo na kung yung unang mga sinabi ninyo ay kasinungalingan, lahat ng sasabihin nyo ay pawang kasinungalingan na dahil depensa dun sa unang kasinungalingan na sinabi nyo? So kayo ba ay handa na humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, at sabihin na yung sinasabi ninyo ay pawang katotohanan? Yes po. Handa ka po Panindigan namin yan kasi yan ang nakita namin, sir. hanggang dulo. Tulad ng sinabi ko sir kanina, kahit sa korte kami magharap-harap, kung ano lang yung nandoon na partisipasyon namin tungkol doon sa pagbabasura, yun po ang namin. Yun ang sasabihin namin. Kaya ko na itanong yan, lahat ng departamento ng gobyerno takot na makaharap kayo. So sa nakikita natin ng sambayan ng Pilipino, ayaw nilang lumabas yung katotohanan. Yan. Puro salag ang ginawa nila pagkatapos ng lumabas kayo, puro depensa, imbis na patawag kayo at kakausapin at alamin kung totoo ba sinasabi nyo. Magbigay tayo ng ehemplo, yung Senado. Sinabi ni Senator Lacson na dinidiscredit niya yung inyong mga kredibilidad. So ito ay tahasa na pagtaliwas o pagtanggi na kayo ay makaharap. So ulitin ko,
kung ang una ninyo sinabi ay pawang kasinungalingan, mga susunod ninyo sasabihin ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinabi ninyo. So naniniwala kayo, naniniwala ang taong bayan, maraming sumusuporta sa inyo. Nakita nyo naman sa mainstream media, talagang sinusuppress kayo, social media, tumatabla kayo. Marami ng mga retirees ang sumusuporta sa inyo. Sa bilang namin ngayon, running to 300 pataas na ang MNLF, MILF, naniniwala sa inyo. So naniniwala kami na ang sinasabi ninyo ay pawang katotohanan. Opo, sir. Okay sir, bago kayo lumabas, nagkaroon kayo ng coordination. Kayong 18 Marines. Yes po. Then, before kayo lumabas, sir, alam naman natin lahat tayo may minamahal sa buhay. Anong action yung ginawa bago kayo lumabas? Sa amin, sir, expected na namin yan na mayroon talaga kaming nabangga dyan, tsaka mayroon kaming threat dyan sa kanila. So, sa amin naman, hindi naman kami natatakot, basta ang sa amin ay katotohanan lamang. So, sinecure nyo ba yung pamilya nyo? What I mean, something like that. Nandiyan na sa tahanan namin, sir. So, ano lang, sabi nila, ingat lang. Kasi hindi naman tayo kriminal na hahabulin tayo, ulihin tayo. Hindi naman siguro tayong sabihin na barilin nila kami dyan sa ano. Siyempre, kung gano'n ang usapan, ibang usapan na, didipinsa namin sarili namin. Okay, kasi may question kasi sir, nakabase kang Gutesa. Di ba, nalaman naman natin na parang hinaras yung asawa niya. Then, it turns out na bumalik na si Gutesa. Base sa sinasabi ni Kung Mike. Ano lang siya, So, yun ang cyber lang business po. ko. Cyber lang po. Kaya, kasi siya lang mag-isa eh. So, kumbaga kami, ako, naawa din ako sa kanya. Kasi, nung time na yun, nung pumutok siya, nung sunod na araw, tumawag sa akin, baka pwede mo akong tulungan sa laban. So, kaso lang, nung pumunta ako dun sa area niya, hindi ko na siya makontak. So, wala na akong kontak sa kanya, sir. Sir, bago kayo lumabas, meron kayong contact kay Congressman? Wala na. Wala na, sir. Wala na, sir. Kasi, Wala na, matagal nung lumabas Wala na, na matagal na. ng buwan na yan sa ibang bansa kasi nagpagamot po siya. So wala na kayong contact bago kayo lumabas? Wala na mga... Sa officer namin, sa level po namin, hindi man pwede kaming Then contact, sir. Meron nakakontak po sa May dinadaanan pa. Opo. Nung tinanggal kayo sa trabaho, sir, may separation pay ba kayo mula kay Congressman Saldi? Nung tinanggal kami, nakuha namin, pero kalahati lang sa base pay namin. So, kunti na lang natira doon kasi marami lang kinaltas. So, parang hindi sapat yung natanggap po namin. Sabi nila yung si Laila de Lima daw yung nasa affidavit ninyo, hindi daw siya congressman noon at saka nasa kulungan daw siya noon. So paano siya nakatanggap at bakit siya binibigyan? Hindi, nung nakita ko sa 2 beses pumunta sa townhouse. 2 beses siya nakipag-meeting po siya. May natanggap po siya. Alam niyo kayong dahilan bakit siya nakikipag-associate kay Saldi po? So, hindi ko na masyado kasi kami hanggang security level lang kami. Pero nakikita namin na yung lahat ng tao na pumupunta sa engagement na meeting ni boss, alam namin kasi nandyan na po kami sa perimeter. Okay, question next. Full time kasi So yung sa Quadcom sir, kasi ito deny po sila na tumanggap sila ng mga deliveries ng maleta. Ano po yung masasabi particularly po kay Congressman Abante na is denying na tumanggap siya ng mga pera doon sa ginawa nila yung 5 million yata yung nagkakamit sa affidavit ninyo. Ano pong masasabi niyo doon kay Congressman Abante? So dun sa member ng Quadcom sir, bago pumunta kami ng sa Congress, merong dito sa BGC, sa Condo ni Boss, may dala-dala na aming mga paper bag na may laman ng pera. Marami po, ganit nilalagay sa sasakyan, sa van. Minsan kung kasya doon sa limo ni Boss, nandun sa likod. So, kami ng pag-convoy papunta sa SOR, inaakyat namin, ang AA na yung nag-distribute po. So hindi mismo yung congressman yung pinapunta ninyo? Mga Bali assistant kami niya. na nagkakot, nagkagasakyan. Yung executive assistant niya na po, yung nag-distribute yan dyan po. So pag-aakot niyo ng pera sir,
pag-deliver ninyo, may idea ba kayo kung kanino itong, alam na ninyo kung sino yung pagdadala ninyo o tatanggap? Opo, sir. Wala bang nagreklamo sa mga tumanggap na kulang yung na-receive nila o wala silang na-receive tapos kayo yung sinisi? Wala namang ganun ka, sir. Hindi na namin yun, sir eh. Kasi paglabas na lang nila, sir, yung mga dala naming paper bag na may lamang pera, dala na rin nila, sir. Ano yun sir? Every hearing ng Quadcom yun? Opo, Yung sir. delivery? Dalawang beses po, sir. Grabe. Kaya palang ano nila, double time sa Kasi hearing. yung mga paper bag niyan, sir, bago magpunta ng Congress, bumibili kami mga paper bag dun sa BGC, sir. Lahat ng mga ano yun, sir, National Bookstore, mga paper bag, sir, na kasya yung 10. So kami bumibili, tapos bibigyan namin kay Paul, sinisend lang sa paper group namin, Paul, okay naman ito. Okay na, sir, okay na. Kaya, So I'm sure that time alam niyo na ang kalokohan. hindi man namin. Hindi pa rin. So nagkaano, sir, naghihinala lang kami na bakit na ganun, pero sa level namin, for security lang na kami sa VIP namin. So hindi naman kami nag-iisip ng hindi maganda sa security namin. Sa boss namin, kasi siyempre, sinasawra niya kami, okay naman pasabi sa amin. Saka, sir, yung pera na yon, alam naming pera yan, pero hindi namin alam kung saan nanggaling yan. Yun yung pinto na totoo lang, sir. Galing ba to sa bangko, boss, yung mga pera? Hindi Um, nyo alam kung paano. Hindi na, sir. O, sir, kasi hindi namin concern. Doon sa Banlina kasi po, Doon yung binibilang, sir, eh. Saka doon na nila nire-repag o nilalagay sa mga concern. Sino nagbabagsak doon, boss? Yung nagre-remit sa kanya, sir. Sino na- yung boss? Iba-iba, sir, marami. Hindi naman namin talagang kilala lahat yung bumabagsak. So pagbagsak doon, nandun kami. Ipapasok namin doon sa Valle Verde. Pagkatapos nun, bibilangin ni Paul at ni Mark. Saka ibabalik sa Marita. So dadali naman namin po sa Horizon. Sa pagkakaalam nyo, boss, mula sa ang office yung mga tao na yon or galing ba sa bangko yung mga yon? Hindi, sir. Bali, iba-ibang probinsya, sir. Saan kaya galing yung pera na yun? May bandang norte, may bandang Bicol, parang gano'n. So, ibig sabihin, galing din sa mga congressman yung mga pera. Kaya, politiko din. Hindi rin natin. Meron din, sir, na sa congressman. Pero lahat kasi hindi naman namin. Ang nakakalam kasi, sir, yung AA, sila kasi yung contact doon kung kanino galing. Sir, yung pangalan na binabanggit ninyo, yung Paul at saka Mark, kaninong tao yan? Kay Boss Saldi po. Sila yung trusted yung boss sa executive assistant. Magkaiba yung malita at saka envelope. Okay, Iba pa yung dinideliveran ng mali-malita, iba pa yung pure envelope lang. yung malita talaga, yung bagsakan talaga doon kay dating speaker na Romatis po. Yung sa 42 McKinley Road, saka sa 14. Mga kapatid, baka ko makalimutan, kung kayo ang magdi-decide, kayo, grupo ninyo, saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide, ha, saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo, ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo at damaging sa taong bayan. Ulitin ko yung tanong ko, kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyong humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Sa amin gusto na namin matuldukan ito matapos na, maaksyonan na agad para hindi na tayo hahaba. Yan lang po, sir. Saan gusto nyong aksyon? Sir, taong bayan na lang siguro yung magdesisyon kung ano yung nararapat para sa mga anomalyang nangyari sa kwan natin. So ang sinasabi nyo, wala rin kayong tiwala sa anuman sa ngayon ng gobyerno na mag-iimbestiga. So ang panawagan ninyo, taong bayan na ang dapat umaksyon. Oo, sir. Oo, sir. Marines! Wah!